Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programa Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like and pakishare na rin po at mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. So, yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong hanapin dyan, no? And para ho sa ating promo, still we are open for our free check-up. So, wala hong bayad ang konsulta. May libre ho kayong urine and sugar testing, colon cleanse for your referral. Humabol po kayo, magpalista na po kayo at limited na lamang po ang slot sa ating free check-up, no? So, una-unahan na lamang po. At yung atin hong promo package sa detox plus blood cleansing plus with or without vector scan. So, naka-open pa rin ho. Malaki yung madi-discount ninyo dyan. And also yung high-dose vitamin C. Yan ho ang isa sa blood cleansing natin na naka-promo ngayon. Nagkakaroon ho ng antiviral, antibacterial property ang vitamin C pagka naka-high dose. And bukod po doon, nagkakaroon din yan ng anti-cancer property. Ito rin ho ay ginagamit na sa US in the hospital right now, no? Isa lamang ho yan sa ating blood cleansing. So, mayroon pa ho tayong IV laser, ozone, and ultraviolet. So, wala hong reason para hindi kayo gumaling. Ang hindi ho gumagaling sa amin, yung hindi nagpapagamot at yung hindi ho sumusunod sa protocol, no? Hanggang ano na lamang po tayo at 2023. So, ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa air conditioning. Ang paggamit ho natin ng air conditioning, of course, ang ganda ho ng comfort sa atin, but ito ho kaya ay may mga adverse effect din sa ating katawan, no? At saka yung mga chemical ho na napapaloob sa air conditioning, no? Number one ho, of course, nakaka-dry ho ito ng skin and eyes. Kasi ho, nare-reduce yung humidity level. So, nagli-lead ho ito sa dryness ng skin and eyes. Kung kayo ho ay palagi may eczema, so ma-exacerbate ho ito. Kasi yung may mga eczema, fungal infection, mas gusto ho niyan ang dry skin, no? Sa respiratory ho, siyempre ho, constant ang exposure sa recycled air. Siyempre ho, recycled air na po yan dahilan sa hindi na ho open air, hindi ho ba? Mas nakaka-worsen ho ng ibang respiratory conditions. Siyempre ho, yung filter sa AC units, air conditioning units, kailangan ho yan kasi ng regular maintenance and cleaning para ho ma-prevent yung accumulation ng dust, molds, and other allergens na natatrap ho dyan, no? Yung temperature shock na naa-adapt po ng tao kasi ho extreme temperature, di ho ba? Minsan tanghali, lalabas ka ho ang init, no? Pagpasok nyo ho sa mga office, bangko, ito ho pagkalamig-lamig. Nagkakos ho yan ng temperature shock sa ating katawan, leading to issues like minsan naghe-headache, muscle stiffness for some people. Minsan ho, makaka-catch din ho ng colds, no? Pagka extreme ang temperatures. Nakaka-increase, siyempre ho, energy consumption, no? May impact din ho yan sa ating environment. Sick building syndrome. So, yung mga air conditioning ho na poorly maintained,
Ibig sabihin no, hindi nare-regular cleaning. Of course, nakakaipon ho yan ng bacteria, viruses, molds. Nakaka-contribute ho yan sa sick building syndrome. So, ibig sabihin ho, syempre, nasasama ho yun, mga mikrobyong yun sa paghinga ng nakaka-inhale ng mga nasa air condition, naglilid ho yan sa headache, fatigue, and respiratory issues. So, siyempre ho, lalo na kung office, malaking office, yan, hospital, wherein, in public yung aircon. Ibig sabihin ho, nagkakahingahan doon sa loob. Doon lang ho nag-circulate yung inhale at exhale ng tao. So, palitan ho ng mikrobyo yan, no? Unlike kung naka-aircon ka, ikaw lang naman sa kwarto mo o dalawa lang kayo, iba ho yun kaysa nasa public aircon kayo, no? Very high risk po for infection. Kaya ho may mga mikrobyo na hospital-acquired, no? Hospital-acquired bacteria, tulad ho ng Pseudomonas aeruginosa. Ayan ho, nakikita ho yan sa vector scan. So, pag nakita ho yan sa inyo, sigurado hong galing kayo sa ospital. Hindi ho kasi nakukuha yung bakteryang yan pagka ho nasa labas kayo. So, doon na ho yan sa loob ng ospital. Umapasok ho sa ating katawan. Siyempre ho, ang health risk niyan, mas nagiging less tolerant ho tayo sa heat. Pagka na-expose ho tayo sa sobrang init, hindi na ho natin masyadong nakakayanan, no? Nagre-result ho yan sa mga heat-related illnesses pagka ho na-expose sa high temperature outside. Kasi ho, yung katawan natin gets accustomed to cooler temperature. Mas less na ho yung adaptability natin to heat. Psychological impact, prolonged exposure to air conditioning, especially sa mga highly controlled environments, naapektuhan ho yung natural adaptation ng ating katawan. So, at sa work performance, temperature extremes within office spaces, especially ho pag masyadong malakas yung air condition. Siyempre ho pag mga office, malalaki ho ang air conditioning, no? Nakaka-affect ho yan sa productivity and comfort among employees. Minsan ho, pag sobrang lamig, no, ayun ho, nadidistract ho yung kanilang trabaho due to discomfort. Lalo na ho yung mga taong medyo payat and lean. Pag mas wala hong subcutaneous fats, mas lamigin po kumpara sa medyo obese. Sleep disturbances, excessive cooling while sleeping might lead to restlessness. No? So, mas sobrang lalo naman hong hindi makatulog pagka ho sobrang lamig. And social impact, pag sanay na ho sa air condition, people spend less time outdoor, have fewer social interaction. Naleles ho yung physical activity level and community dynamics. Yun ho bang, siyempre, sanay ho laging naka-aircon, sa kotse naka-aircon, sa bahay, sa office. Ngayon ho, paglalabas sa ordinary temperature na medyo maalinsangan, no? So hindi na ho komportable, so mas prefer na ho yung nasa loob lamang ng bahay, so mag-computer and others, no? Kesa ho sa activities, physical activities and social interaction sa labas ho. Ang widespread use of air conditioning also nagko-contribute to ito sa cycle where reliance on cooling system increases with, siyempre ho, rising temperature due to climate change. Siyempre ho, ang climate change, painit ho ng painit yung ating environment. So, mas nangangailangan ho ng more energy-intensive cooling methods. But of course, yung side effect ho ng ating mga air conditioning dahil sa may mga chemicals ho yan na ginagamit, nakaka-destroy naman ho ng ating mga ozone layer and others, no? Yung mga traditional air conditioning ho, gumagamit yan ng CFCs, chlorofluorocarbons, and HCFCs, hydrochlorofluorocarbons, as refrigerants. And due to their harmful effect sa ozone layer ho natin, medyo finaced out na ho yan and replace ng mga environmentally friendly options like yung mas wala hong side effect ang ipinalit, no? Now, ang
Kaya ho, huwag kayong bumili ng mga surplus na aircon. Di ho ba sa mga Japan surplus? So, may mga anlalaking aircon ho dyan wherein surplus na ho siya. So, gamit na. Kumbaga luma na ho. Kaya lang, syempre, mura, affordable, and minsan ho, pag ginamit, okay pa. May mga ibang samgyupsal ho, gumagamit ho ng mga surplus na aircon. Now, kasi ho, malamig pa siya eh. So, ginagamit ho ng mga restaurants na to, no? So, ang danger ho kasi doon, baka gumagamit pa ho yan ng yung air condition ng CFCs and HCFCs. Yun nga ho, which is may harmful effect ho sa ating ozone layer. So unlike ho kung mga bagong air conditioning, so pinalitan na ho itong mga refrigerants na to ng mas safe, hindi na ho gumagamit itong mga to. Siyempre, hindi naman alam ng tao yan. So nag-aim kayo ng mas mura, ayun naman ho, harmful naman ho sa atin, no? Bumili na lang ho kayo ng bago kaysa ho luma, tapos masisira naman ho yung ating ozone layer. Cleaning chemicals for maintenance, ayun, kailangan ho laging maintain sa linis para ho matanggal yung build-up ng molds, bacteria, doon ho sa loob ng air conditioning. And yung may mga insulating materials po within the system na tumutulong ho ng desired temperature efficiently. Gumagamit ho ito ng mga foam insulation or other compounds to reduce heat transfer. There are some components within air conditioners such as adhesives, solvents, sealants na nakakapag-emit ho ng mga volatile organic compounds. Ito ho ay nakakapag-contribute sa mga indoor air pollution, leading to mga health issues tulad ng headache, dizziness, or respiratory irritation. Meron din ho itong BPA, bisphenol A, no? Nakukuha ito sa mga plastic components sa loob ng air conditioning units. And of course, BPA is known for its potential hormone disrupting effect. Isa rin ho ito sa nakaka-cause ng breast cancer. Pagka ho prolong ang exposure. And polybrominated diphenyl ethers. Yung mga lumang units ho. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong gumamit ng lumang aircon, no? So, meron ho nito sa kanilang mga foam insulation or electrical components. Link ho ito sa neurodevelopmental and reproductive effects. Yung sa fetus ho, sa mga buntis. So, pagka ho luma, yung mga air condition binibili ninyo o ginagamit, may mga side effect ho, yung mga chemicals within, no? So, meron ho yung BPA, polybrominated diphenyl ethers, merong CFC, may HCFC, no? So, formaldehyde. Yung ibang air conditioning ho, such as particle board or plywood used in construction might also emit formaldehyde. Yung mga lumang air conditioning units po may contain mercury also in switches, in other components. Siyempre ho, mercury, toxic heavy metals po yan na nagpo-pose ng health risk. Poisonous po yan, both sa environment and also sa atin as individuals. And phthalates, meron din ho ito sa ibang plastic na ginagamit ho sa air conditioning units. Ayun din ho, nag-i-interfere din sa hormonal function ng ating katawan and sa potential development and reproductive issues. Lead, ayan, a very well-known heavy metal. Meron din ho ang ibang air conditioning units. Of course, lead ho might lead to serious health problems, especially ho sa children. Speaking of lead,
No, yung mga sapatos ng mga babies na may mga ilaw-ilaw, may lead content po yan. Huwag niyong ibili ang anak ninyo ng mga ganyan. For those people who doesn't know, no? Tutuwa kayo, bibili kayo sa Divisoria, murang-mura, may ilaw pa yung sapatos ng baby ninyo. Hindi nyo ho alam may lead content po yan, no? Yung mga industrial cooling system or older refrigeration units, minsan gumagamit ng ammonia as refrigerant. Siyempre toxic yan and hazardous. Lalo na kung nag-leak. Nagkukos yan ng respiratory issues. Arsenic, another toxic heavy metals. Yung ibang lumang refrigerant merong arsenic. Of course, it can lead to skin lesions, cancer, and cardiovascular issues. Carbon monoxide, improperly maintained or malfunctioning heating elements within certain air conditioning system. Ayan, pwede ho yung mag-produce ng carbon monoxide. Ano ba yung carbon monoxide? Colorless, odorless gas which is toxic and it can be fatal if high levels. Silica gels, also found in some air conditioning units to absorb moisture. Nakakapose yan ng risk sa ating health if accidentally ingested, which can cause gastrointestinal discomfort pagka ingested in large amounts, no? PVC, some air conditioning components such as yung wiring or insulation, meron hong PVC. Pagka heated or burned kasi yan, it releases toxic gases and byproducts tulad ng dioxin. Metal chloride, dati ginagamit yan as refrigerant din, kaya nga huwag kayong bumili ng mga surplus na aircon. And hydrocarbons, no? So yung iba lumang air conditioning gumagamit ng hydrocarbons like propane or butane. Nickel, ayan, no? So prolonged exposure to nickel can also cause skin allergies and respiratory issues. So minsan may mga certain components sa loob ng air conditioning such as yung mga heat exchanger nila or coils na may laman nickel. So syempre komportable sa tao ang air condition, maganda ang pakaramdam natin, no? Comfort, but syempre ang kapalit noon recycled air po ang ating nahihinga. And yun na nga in-improve na ang mga air conditioning ngayon. Wala na yung mga dating CFCs, no, BPA, yung mga hydro CFCs, no. So although meron pa rin kahit na tinanggal na yung mga pinaka-toxic, dahilan nga sa hindi natural na hangin yung ating nahihinga, kapalit din sa atin health hazard. So kaya lang sa init ng panahon ngayon, because of climate change, hindi natin maiiwasan na gumamit ng air condition. Now, maswerte yung mga nasa probinsya at talaga sila ay fresh air pa. But depende sa sitwasyon. Yung panahon sobrang init, syempre kaysa ma-heat stroke ang matatanda, syempre in that way better mag-air condition. Pero yung pagka naman medyo malamig ang panahon, no, at may way kayo for natural air, so piliin natin ang natural air, no, kasi syempre recycled air ang ating nahihinga sa air conditioning, no. And pag bumili ng lumang aircon at mga surplus na aircon, ayun na nga kasi baka meron pa yan nung mga toxic substances na binanggit natin, which is hazardous to our health and also to our environment dahil nakakasira ng ating ozone layer. So, Ivy? Pardon po sa mga next, magtanong mag-text po kayo sa 0922-875-289. Dok, tanong ni 3559, paano po mapangalagaan at ano pong pagkain at inumin na dapat iwasan? Natanggalan na po kasi ako ng right kidney last 2013 dahilan po na nagkaroon ng wukol. Okay, so generally speaking, syempre kailangan low salt
no? So, tsaka kailangan ho enough water and yung mga factors na nakakasira ng kidney. So, kailangan ho controlled ang BP ninyo, controlled ang sugar, controlled ang uric acid, i-avoid nyo ang pag-inom ng mga pain reliever, and i-avoid yung paulit-ulit na UTI and paulit-ulit na kidney stones. So, yung pong mga binanggit natin ang mga nakakasira ng kidney, plus high salt diet. So, pag naiwasan nyo pong lahat yan, wala akong rason para masira ang kidney ninyo kahit iisa na lamang, no? So, wala tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, no? So, ay ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification, and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Lalo na ho ngayon na tayo ho ay naka-open pa ho ang promo, humabol na po kayo, no? Magpalista na ho at limited na lamang po ang ating slot for free check-up. So, free pa rin ho ang check-up, free urine and sugar testing, colon cleanse for your referral, yung promo package ho ng detox, blood cleansing, with or without vector scan, malaki ho ang discount kesa sa original price. So, sabi ko ho sa inyo, tirahan nyo ng budget ang ating promo package galing sa inyong mga 13 months pay or bonus, no? Kailangan nyo ho talagang bigyan ng budget ang health, no? Dahilan sa kung hindi ho, mahirap po kung kailan matanda na kayo, wala na kayong hanap buhay. Mas sakitin na kayo. Kung hindi ho kayo ipagamot ng mga anak ninyo, kawawa naman po. Magpalista na ho para makahabol pa ho, no? So, paki-like, share, and subscribe po. Type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook IV. Please like us on Facebook. Ang account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang PKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.